Para sa akin, siya na ang pinaka-the best guy na na-meet ko sa buhay ko. Dear Madam Native Filipina, sana mabasa niyo po at matulungan ako. Kailangan ko po ng advice galing sa iyo at sa mga followers mo. Isa po akong transgender. May nakilala po akong AFAM from Scotland. 37 years old at ako naman ay 27. Nagkakilala kami last September 2022 doon sa Reddit na app. And from there po, nag-uusap na po kami through Messenger everyday. Noong first month pa lang po kaming nag-uusap ay sinabihan niya po ako na pupunta daw siya ng Pilipinas by December 2022. Bilang isang baklang sobrang bilis umasa ay nag-expect naman ako kaagad. Fast forward, December na. So 3 weeks bago yung date na sinabi niya sa akin na pupunta siya ay tinanong ko siya kung ano ba ang plano niya. Ang sagot naman niya ay wag akong mag-alala. Kasi every time daw na nagta-travel siya ay nagbubook siya ng ticket 2 weeks prior. Naghintay naman po ako. Finally, nung dumating na ang exact week na sinabi niya ay bigla siyang nag-cancel at binigay niya ang rason na family problem daw. Sobra akong nalungkot sa sinabi niya dahil maraming beses na po akong pinaasa ng ibang AFAM. Pinangakuan na pupuntahan at sa huli, iiwanan. Na-experience ko na din po ang machitan ng isang AFAM harap-harapan. At nakaapekto po yon ng sobra sa mental health ko. Para bang ang hirap ko nang magtiwala sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga AFAM, pati na rin sa aking mga kaibigan at pamilya. Pero going back po sa story namin, after nung sinabi niya sa akin na hindi siya makakapunta, ay sinabi niyang i-move niya sa March or April 2023 ang planong visit niya. April po sana kasi birthday ko. Sobrang na-excite naman ako nung sinabi niya yon. At dahil nga araw-araw kaming magkausap ng ilang mga buwan ay napamahal na ako sa kanya. At ganoon naman siya sa akin. Nakita ko naman at nararamdaman ang pagmamahal niya. Kahit sa chat lang. So February pa lang 2023 ay tinatanong ko na siya palagi kung ano ang plano niya. Ang sinasagot niya sa akin ay gagawin niya this time. Pero to cut the story short, hindi pa rin nangyari. And ang reason naman niya ay tungkol sa trabaho. Pero kahit ganun madam, hindi ko pa rin iniisip na yun ang maging dahilan para tumigil ako sa pagchat-chat sa kanya dahil talagang napamahal na ako. Pero after nung failed second attempt niya, sinabi ko na sa kanya na hindi na ako aasang pupuntahan niya pa ako. Ngayon, mag 2 years na kaming magkausap everyday. Next month ay September na madam. Sinabi ko naman sa kanya na I will be waiting for him patiently. Pero hanggang ngayon, parang wala pa rin siyang planong puntahan ako. Halos mabaliw na ako sa kaiisip. Sobra na akong nalilito kung ano ba talaga ang intensyon niya sa akin. Tinatanong ko pa rin po siya kung kailan ang plano niyang puntahan ako. Pero ang sagot niya na ay, I will come when I'm able to. Alam ko naman po na mayroon siyang 30 days leave sa work niya. And pwede niya po itong gamitin kung kailan niya gusto. Nasa isip ko po, kung gusto niya talaga ang relasyon namin na mag-last, hahanap siya ng paraan. Pero bakit parang wala na siyang interes na puntahan ako? And isa pa po, napapaisip din ako kung pinaglalaruan lang ako ng lalaking ito. Magtatagal ba talaga ng ganito madam kung pinaglalaruan lang ako? Nakikita ko naman po na genuine siyang tao. Sobrang bait. Soft-hearted. Though hindi naman siya perfect. Pero para sa akin siya na ang pinaka-the best guy na na-meet ko sa buhay ko. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, ano pa ang hinihintay niya bago niya magawang bisitahin ako. Napapaisip tuloy ako na bumigay na at tumigil sa pagchat-chat sa kanya. Sana mabasa niyo po ito madam para ma-stop na ang overthinking ko. Hello Madam Letter Sender, thank you for sending your story. Medyo na-pressure ako kasi alam mo na, mapapasabak na naman ako sa payo. Sender, alam mo naguguluhan din ako sa iyo ha kasi sinabi mo hindi ka naaasa. Tapos later on, biglang nagbagong isip mo at sinabing, I will be waiting for you patiently. Ano yun? Kaya nga, for me, it's so easy for him na i-broke yung promise niya kasi alam niyang pagpapasensyahan at hihintayin mo pa din siya. Kasi nga, alam niyang ang pagmamahal mo sa kanya ay sobra-sobra. Kung ako sa iyo, ngayon, subukan mong i-enjoy muna ang buhay mo kung anong meron ka. Gawin mo yung mga bagay na usual mong ginagawa noong hindi pa dumating ang AFAM na ito sa buhay mo. In short, mag-focus ka muna sa buhay mo ha. Huwag mong sirain ang buhay mo ng dahil lang sa isang stranger na nakilala mo online. You said earlier na niloko ka na ng mga AFAM before at harap-harapan pa. Kaya nagkaroon ka ng trust issue sa lahat ng tao sa paligid mo. And then naapektuhan din pati ang mental health mo. But here you are again. Nagpapasok ka na naman ng AFAM sa buhay mo while hindi ka pa gumaling sa nakaraan mo. Alam mo kung anong pagkakamali mo? Ito yung sobra-sobra kang umasa.
na para bang sobrang atat ka na. Akala mo naman talaga wala nang ibang taong magmamahal sa'yo kundi siya lang. Yung atake kasi ng kwento mo ay para bang hindi mo na kayang mawala siya sa buhay mo. Relax ka lang muna. Huwag mong isentro at i-focus ang buhay mo sa kanya. Kasi mababaliw ka talaga kaka-overthink. Ang swerte naman niya, no? Sender, nakita ko naman ang TikTok account mo, may mga friends ka naman. Why not mag-enjoy kang kasama ang mga taong andyan na sa harapan mo? Kesa naman ma-depress ka sa taong hindi mo pa naman kilala. Come on, Sender, fix your life. Magpakabisi ka kung anumang career ang meron ka. Huwag kang maghahabol at mamamali mo sa afam na yan na puntahan ka. Kasi kung talagang mahalaga ka sa kanya, may action niyang mga pangako niya. Alam mo naman pala na may 30 days leave siya, pero hindi ka pa rin pinupuntahan. Puro lang siya may dahilan para di makapunta. And honestly, ganyan din naman ako, no? Pag wala akong plano talaga, puro lang talaga ako pangako at dahilan. Well, sige na nga, let's assume na totoong may dahilan talaga siya kaya hindi siya makakapunta. Okay, hayaan mo siya kung kailan niya gusto. Masyado lang kasi siyang kampante na patay ka sa kanya. Makapunta man siya o hindi, ituloy mo lang ang buhay mo. Subukan mong bigyan siya ng konting time na lang para mas mafokusan mo ang present life and reality ng buhay mo. Kung noon binibigyan mo siya ng 100% sa free time mo, then why not now 20% na lang ibigay mo? Sure akong mararamdaman niya ang iyong pagbabago. At doon mo malalaman kung talaga bang tunay siya sa'yo. Dahil mag-e-effort na yan para maibalik ka lang sa dati mong sigla sa pakikipag-usap sa kanya. Pero kung talagang wala siyang effort, edi alam mo na ang sagot sa katanungan mo kung lukuhan lang ba ito. Pag may napatunayan ka na, Sender, din dahan-dahanin mong kalimutan. I know hindi madali yan sa umpisa, pero pinapangako ko sa'yo na once nakayanan at nalampasan mo yan, worth it naman. Dahil makakahinga ka na ng maluwag, mawawala ang pag-o-overthink mo, makakatulog ka na din ng maayos sa gabi, at makakabangon kang muli sa pagkakalugmok mo. I should remind everybody here to always protect your mental health. Kung ang isang bagay ay hindi na nakakabuti sa atin mentally, dapat mo na yang i-let go. Alagaan ang mental health kasi kung hindi natin ito naproteksyonan, ay naku, mababaliw tayo nang hindi natin namamalayan. Pahabol lang, Sender. Isuko at iiyak mo lahat sa Panginoon ang pinagdaraanan mo. Huwag mo siyang kalimutan dahil siya lang ang tunay mong makakapitan ngayong oras ng iyong kagipitan. Mas mahalin mo ang Diyos. Next, ang sarili mo bago ang ibang tao. Kung mahal mo pa ang buhay mo, pues i-priority mong ibangon at palayain ang sarili mo. Good luck sa'yo.